isipin na mahigit 5 dekada na ang nakalipas mula nung huli kong nakita ang amo ko na si Juan. Parang kahapon lang mula nung huli ko siyang nasilayan. Tandang-tanda ko pa nga na isa siya sa mga tanyag na arkitekto ng bansa. Pero bago niya narating ang posisyon na iyon, madami pa siyang pinagdaanan. Si Juan ay isa sa mga anak nila Ginang Bartola de Guzman at Ginoong Luis Arellano. Nung nag-aaral pa lamang siya sa Ateneo Municipal de Manila, hilig na niyang gumuhit at magpinta. Naging guro pa nga niya ang isa sa mga nagturo kay Juan Luna na si Lorenzo Guerrero at maging sina Toribio Antillon at Fabian de la Rosa. Nung natapos niya ang pag-aaral niya sa Ateneo, lumipad naman siya sa Estados Unidos upang maging isang ganap na arkitekto kasama ang iba pang tanyag na arkitekto ng bansa. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, nagdisenyo siya ng mga tulay at istruktura na nagtatag sa pangalan niyan sa industriya ng arkitektura. Ngayon, kikwento ko sa inyo ang aking mga nalaman sa paggagala ko sa Maynila. Ang Manila's Metropolitan Theater, isa sa mga tanyag na gawa ni Juan na makikita sa Padre Burgos Avenue. Ito ay isang Art Deco na tanghalan at isa sa mga pinakasikat na tanghalan noong kapanahunan nito dahil sa mga pagtatanghal ng mga lokal at banyagang mga artista. Ito rin ay isa sa mga pinakamagandang Art Deco na gusaling na itayo sa bansa at isa sa mga nagtaguyod ang pangalan ng mga Arellano. Sa kasawiang palad, hindi na siya naayos mula nung naluma at nasira ito sa digmaang pangdaigdig. At pinag-agaw-agawan pa ito ng iba't ibang kumpanya na sana'y nagkaisa na lamang sila upang mapaayos ang Metropolitan Theater. Sa pagkagala ko ay napasakay na din ako ng barko nang di ko namamalayan at napadpad sa lalawigan ng Negros Occidental. Isang nakakatuwang paglalakbay ang nangyari sa akin doon. Iba't ibang pagkain at mga tubo ang aking nadaanan. Nakita ko rin ang isa sa mga gawa ng amo ko. Ang Negros Occidental Provincial Capital. Isa rin ito sa mga neoclassical bow art na gusali ng dinisenyo ni Juan. Nung una nga ay napagkamalan ko ang lugar na ito na post office din, pero ayun pala ay naging bahay ng mga matataas na posisyon sa komunidad. Ngunit ito ay hindi na ngayon ginagamit bilang bahay ng mayor ng lugar. Nagsisilbi na lamang itong opisina. At kung minsan, binibisita din ito ng mga dayuhan dahil sa pagkaplano nito na ibinase sa plano ni Burnham para sa Malacanang. Natapos na ang aking paglalakbay sa lalawigan ng Negros at naisipan ko na ding bumalik sa Maynila. Napakatagal na ding mula nung ako ay nawala. Sa aking pagbabalik, naalala ko din ang aking mga naging kaibigan at maging si Juan. Marami rin naman siyang nakasama sa buhay arkitekto niya. Nariyan ang iba pang pensyonados kagaya ni Carlos Barreto, ang ikalawang nakarehistro na arkitekto ng bansa. Si Antonio Toledo na isang gold medal awardee ng PIA noong 1961. At si Tomas Mapua, ang unang arkitektong nakarehistro sa bansa
kung kanino rin nakapangalan ang kanyang eskwelahang pangkolehiyo na Mapua Institute of Technology. Oo nga pala, ang Manila Central Post Office Building. Isa sa mga pinakamahusay na gawa ni Juan na neoclassical building na matatagpuan sa tabi ng Ilog Pasig at sa harap ng Plaza Loton na ginagamit pa din hanggang sa ngayon. Isa pa sa mga nakasalumuhan niya ay ang kanyang kapatid na si Arcadio Arellano, na isa ring arkitekto at isa sa mga nagtaguyod na disenyong Pilipino sa mga istrukturang itinatayo nila. Ilang taon na ang nakalipas mula nung inaulila ako sa aking pamilya. Ilang taon na akong paggala-gala sa Maynila. Sa haba ng panahon na iyon, nadatnan ko ang pagbabago ng mga istruktura sa Maynila. Mayroong mga nawala at nadagdag, mga nasira at naayos, at ang iba din ay umani pa ng mga parangal pandaigdig. Sa tagal ng aking pagkaulila, nakapaglakad-lakad na ako sa iba't ibang lungsod ng Maynila. Iba't ibang tao ang nakasalumuha ko at iba't ibang gusali din ang natanaw ko. Nagdatingan na din ang ilan sa mga disenyong moderno na galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Marami sa kanila ay nakatayo sa Makati at sa iba pang lungsod ng Maynila. Ilan sa mga ito ay ang Zweig Building, Ayala Stock Exchange Tower 1, GT Tower, at ang Rufino Pacific Tower. Ang bilis nga naman ng panahon at ang pagbabago ay di mo na namamalayan. Parang nalingat ka lamang sandali ay isang dekada na pala ang lumipas. Kung hindi natin papansinin ang mga pagbabagong ito, ay marahil maiwan ka na ng panahon at lubusang maligaw sa mga pangyayaring nagaganap. Parang kahapon lamang noong ang mga tunog pa ng kalesa at usok na puti lamang ang makikita sa kalsada. Ngunit ngayon ay naging mabibilis at tila ang lahat ng tao ay nagmamadali gamit ang kanilang mga sasakyan. Kakaunti na din ang naglalakad dahil sa paglaganap ng mga tren at bus na pwedeng masakyan. Iba na talaga ang pag-usad ng mundo, kung saan ang 5 dekada lamang ay sobra na ang nagbago. Mula sa mga ibon na dati malaya, mga taong mapagsalita, at ang mga asong pagala-gala. Nakalimutan ko nga palang magpakilala, Tatay Francisco. Ako nga pala ang aso ni Juan Arellano. Tawagin mo na lang akong Lino.